Noong gabi ng October 17, 2024, biglang lumiwanag ang kalangitan sa Yemen. 5 mapangwasak na pagsabog ang napunit sa lupa na nagpapantay sa pinakapinatibay na mga bunker ng Houthis. Walang natukoy na radar. Walang air defense system ang nagkaroon ng oras para mag-react. Ang naghahatid ng nakamamatay na suntok na ito, ang B-2 Spirit, ang pinakanakakatakot na stealth bomber sa US Air Force. Ngunit ito ay higit pa sa isang airstrike. Ito ay isang nakakatakot na babala sa Iran, isang pagpapakita ng lakas sa China at Russia, at isang matatag na pangako sa pagprotekta sa mga kaalyado ng Amerika. Binago ng welga na ito ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Kaya bakit tinarget ng US ang mabigat na pinatibay na mga bunker sa ilalim ng lupa? Anong uri ng sandata ang maaring tumagos sa mga metro ng reinforced concrete? Alamin natin. Mag-subscribe at tuklasin ang nakatagong mundo ng mga classified military base, mga lihim na operation, at mga diskarte sa hukbong dagat. Kamakailan, isinagawa ng US ang ikalimang sunod-sunod na airstrike nito sa Yemen na tinatarget ang mga posisyong militar ng armadong grupo ng Houthi. Ang mga airstrike na ito ay pinaniniwala ang tugon sa mga pag-atake ng Houthi sa mga critical na rutang maritime sa Dagat na Pula na nagbabanta sa seguridad sa international na pagpapadala. Matibay ang paninindigan ni Pangulong Donald Trump na inatasan ng militar ng US na maglunsad ng malalakas na operasyong militar na naglalayong pahinain ang kakayahan ng mga Houthi sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ang US ng mga precision strike laban sa grupong ito. Balikan natin ang kaganapan noong October 17, 2024 nang i-deploy ng US ang B-2 Spirit stealth bomber para sirain ang isang underground weapons facility na pag-aari ng Houthis. Noong 2024, natuklasan ng US intelligence ang isang pinatibay na underground bunker system sa Hilagang Yemen na pinaniniwala ang nagtataglay ng mga bala, missiles, at posibleng nagsisilbing command center para sa Houthis. Ang mga ulat ng katalinuhan ay nagpahiwatig na ang pasilidad na ito ay hindi lamang isang ordinaryong lugar ng imbakan, ngunit may kakayahang protektahan ang mga critical na kagamitang militar mula sa mga karaniwang pag-atake. Ang ganitong mga istruktura sa ilalim ng lupa ay karaniwang itinayo upang mapaglabanan ang mga conventional na bomba na ginagawa itong lubos na nababanat. Bilang resulta, ang pag-alis sa mga ito ay nangangailangan ng mga dalubhasang armas na may kakayahang tumagos sa makapal na patong ng bato at reinforced concrete. Upang matiyak ang pagiging epektibo at pagiging lihim ng misyon, nagpasya ang Pentagon na i-deploy ang isa sa mga pinaka-advanced na strategic na armas sa US arsenal, ang B-2 Spirit stealth bomber. Ang B-2 Spirit ay isa sa mga pinaka-advanced na bomber sa mundo, particular na idinisenyo para sa mga strategic mission na nangangailangan ng precision strike at stealth na kakayahan. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay maaring makaiwas sa radar ng kaaway na nagpapahintulot dito na tumagos ng malalim sa Yemeni airspace nang hindi natukoy na tinitiyak ang isang sorpresang pag-atake. Bukod pa rito, ang B-2 ay maaring magsagawa ng mga precision strike mula sa malalayong distansya na nagpapalit ng mga panganib para sa mga piloto at asset ng US. Higit sa lahat, maaari itong magdala at mag-deploy ng malalakas na bunker-busting bomb na ginagawa itong perpekto para sa pagsira sa mga pinatibay na istruktura sa ilalim ng lupa. Dahil ang target ay isang mabigat na pinatibay na sistema ng tunnel, malamang na gumamit ang US ng isa o combination ng mga sumusunod na bunker-busting bomb. BLU-109, isang 2,000-pound penetrator bomb na idinisenyo upang sirain ang mga tumigas na target tulad ng mga bunker at mga installasyong militar. GBU-28, isang 5,000-pound na bomba na particular na idinisenyo upang sirain ang mga bunker sa ilalim ng lupa at reinforced concrete structures. Samantala, ang GBU-72 ay isang mas advanced na version na optimized para sa malalim na nakabaon na mga target na nag-aalok ng mas malaking kakayahan sa pagtagos kaysa sa GBU-28. Noong gabi ng October 17, 2024, isang grupo ng B-2 Spirits ang lumipad mula sa Whiteman Air Force Base sa Missouri na nagsimula sa mahabang paglalakbay sa Atlantic bago pumasok sa Yemeni airspace nang hindi natukoy. Sa paggabat sa kanilang target, ang mga bombero ay nag-deploy ng isang serye ng GBU-28 at GBU-72 na bomba na tumama sa underground bunker system na may pinpoint accuracy. Ang mga bombang ito ay ginagabayan ng mga sensor ng GPS at laser na tinitiyak ang pinakamataas na katumpakan. Sa pagtama, ginamit nila ang mga tumatagos na warheads upang bumakay ng malalim sa ilalim ng lupa bago sumabog, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na kayang sirain ang buong sistema ng bunker. Kasunod ng welga, kinumpirma ng mga ulat ng panic tick na ang pasilidad sa ilalim ng lupa ng Houthi ay ganap na nawala
na nagresulta sa malaking pagkalugi sa parehong mga tauhan at kagamitan. Ito ay lubhang nakagambala sa mga operasyong militar ng Houthis na nagtanggal sa kanila ng isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehikong infrastruktura ng armas. Sa estratehikong paraan, ang operasyong ito ay hindi lamang nagpapahina sa mga kakayahan sa militar ng mga Houthis, ngunit nagpadala rin ng isang malakas na mensahe sa iba pang mga kalaban ng US sa rehiyon. Binigyang diin nito ang kakayahan ng Amerika na magsagawa ng mga precision strike laban sa anumang target, gaano man ito pinoprotektahan. Sa BUD, ang kampanya ng pambobomba ng B-2 noong October 17, 2024 na sumira sa underground na sistema ng bunker ng Houthis ay isang pangunahing halimbawa ng superioridad ng teknolohiyang militar ng US. Ipinakita nito hindi lamang ang mga advanced na kakayahan sa labanan kundi pati na rin ang pagiging epektibo ng stealth aircraft at penetrating bombs sa pag-neutralize sa mga pinatibay na target. Habang pinalalaki ni Trump ang salungatan sa mga Houthis, ang mga aral mula sa operasyong ito ay maaring patuloy na humubog sa hinaharap ng mga airstrike ng US. Ang espiritu ng B-2 ay hindi lamang isang estratehikong sandata, ngunit isa ring makapangyarihang geopolitical tool, lalo na sa salungatan sa Houthis at sa mas malawak na konteksto ng rehiyon. Nasa ibaba ang ilang pangunahing geopolitical na epekto ng B-2. Ang pag-attack ay hindi lamang naglalayong sa Houthis, ngunit nagdala din ng makabuluhang geopolitical na implication na nagpapadala ng isang malakas na mensahe sa mga estratehikong karibal ng Amerika. Kabilang sa mga ito, ang Iran at China ay particular na matulungin sa kaganapang ito. Para sa Iran, ito ay nagsilbing isang malinaw na babala tungkol sa kakayahan ng US na magsagawa ng mga tumpak na welga laban sa mabigat na pinatibay na mga target, lalo na ang mataas na protektadong mga pasilidad ng nuklear nito. Kung maaaring sirain ng US ang isang reinforced underground bunker system sa Yemen, kung gayon ang mga pasilidad ng militar sa ilalim ng lupa ng Iran ay maaabot din. Para sa Tsina, ang pag-ataking ito ay hindi lamang isang babala. Ito rin ay nagpakita ng kahandaan ng Amerika na kontrahin ang hindi kinaugalian na mga estratehiyang militar. Malaki ang pamumuhunan ng China sa mga pasilidad ng militar sa ilalim ng lupa, mula sa mga missile silo hanggang sa mga secret command center, bilang bahagi ng diskarte nito upang pahusayin ang depensa laban sa mga panlabas na welga. Ang katotohanang nagawa ng US na sirain ang isang pinatibay na bunker sa ilalim ng lupa sa Yemen ay nagpapakita ng matalim na kapangyarihan ng mga sandata ng Amerika na naglalagay ng potential na banta sa mga katulad na istruktura kahit saan, mula sa silangang Asya hanggang sa gitnang silangan. Bukod dito, pinipilit nito ang Beijing na suriin muli ang mga kakayahan nito sa pagtatanggol laban sa mga precision strike ng US. Higit pa sa pagpapadala ng mensahe sa mga kalaban, layunin din ng US na tiyakin ang mga kaalyado nito sa rehiyon, particular ang Saudi Arabia at UAE. Ang pagsasagawa ng US ng isang tumpak na welga upang alisin ang isang estratehikong malusog na pasilidad ay isang malinaw na pangako na ito ay nananatiling pangunahing manlalaro sa pagprotekta sa mga interes ng seguridad sa gitnang silangan. Hindi lamang nito tinitiyak ang Saudi Arabia at UAE tungkol sa patuloy na presensya ng militar ng US, ngunit lumilikha din ito ng hadlang laban sa pagpapalawak ng Iran sa rehiyon. Sa pamamagitan ng paghagupit sa mga kakayahan ng militar ng Houthis, hindi direktang pinapahina ng US ang kakayahan ng Iran na gumamit ng mga proxy forces para destabilize ang rehiyon. Higit pa sa pagpapakita ng pangako nitong militar, pinalalakas din ng US ang papel nito sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya para sa mga kaalyado nito. Ang Saudi Arabia at UAE ay lubos na umaasa sa mga pag-export ng langis sa pamamagitan ng dagat na pula, at ang mga banta ng Houthi sa rutang ito sa pandagat ay nagpilit sa maraming bansa na muling isaalang-alang ang kanilang mga patakaran sa enerhiya. Sa pamamagitan ng paghampas sa imbakan ng mga armas sa ilalim ng lupa ng Houthis, hindi lamang inalis ng US ang isang pangunahing sentro ng militar, ngunit nagpadala rin ng isang malinaw na mensahe na ang critical na ruta ng kalakalan ay mapoprotektahan sa lahat ng mga gastos. Binabawasan nito ang mga alalahanin sa mga potensyal na pagkagambala sa supply ng enerhiya, nakakatulong na patatagin ang mga presyo ng langis at pinatitibay ang kumpiyansa ng mga bansang nag-aangkat ng langis sa seguridad ng mga pag-export sa Middle Eastern. Bukod pa rito, pinahusay ng US ang Cooperasyong Panictic at technical na suporta para sa mga kaalyado nito. Nagbibigay daan ito sa mga kaalyado ng US na palakasin ang kanilang mga depensa laban sa mga katulad na pag-atake sa hinaharap. Ang mas malapit na coordination sa Saudi Arabia, UAE,
at iba pang mga kasosyo sa rehiyon ay tumutulong din sa US na mapanatili ang pangmatagalang estratehikong impluwensya nito sa gitnang silangan habang nagtatatag ng isang kolektibong network ng depensa laban sa mga banta mula sa Iran at mga kaakibat nitong armadong grupo. Bukod dito, ang pag-atake ay lumikha ng isang global deterrence effect. Ipinakikita nito na walang instalasyong militar, gaano man kahusay na pinatibay, ang hindi nakaligtas sa kapangyarihan ng militar ng US. Pinipilit nito ang mga militanteng grupo at kalabang bansa na maingat na muling isaalang-alang ang kanilang mga pamumuhunan sa underground na infrastruktura ng militar. Sa pangkalahatan, ang pag-atake na ito ay hindi lamang isang aksyong militar kundi bahagi ng isang mas malawak na diskarte ng US upang mapanatili ang pandaigdigang pangingibabaw. Nagsilbi itong hadlangan ang mga kalaban, bigyan ng katiyakan ang mga kaalyado, at magtatag ng isang mahalagang pamarisan sa modernong estratehiyang militar. Walang pinatibay na istruktura ang hindi maaabot ng mga precision strike ng US. Batay sa geopolitical at estratehikong implication nito, ang focus ay lumilipat na ngayon sa pagsasagawa ng misyon at sa mas malawak na konteksto ng pagpapatakbo na humubog sa mapagpasyang strike na ito. Ang pagpapatupad ng isang pag-atake sa mga bunker ng armas ng Houthi ay nangangailangan ng hindi lamang firepower kundi pati na rin ang ganap na katumpakan upang matiyak ang pagiging epektibo ng labanan habang pinapaliit ang hindi sinasadyang pinsala. Ang B-2 Spirit ay isang mainam na pagpipilian para sa mission na ito dahil sa mga kakayahan nitong nakaw, precision strike ability, at advanced na weapon system. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng pagtagos sa airspace ng kaaway na hindi natukoy ng radar, pagkatapos ay nag-deploy ng precision-guided munitions mula sa mataas na altitude na binabawasan ang panganib na maharang ng mga air defense system ng kaaway. Ang isa sa mga pangunahing salik na nagbibigay daan sa B-2 na maisakatuparan, ang mga mission nito ng epektibo ay ang halos ganap nitong stealth na kakayahan. Dinisenyo ang sasakyang panghimpapawid na ito na may mga coating na sumisipsip ng radar at isang espesyal na istruktura ng aerodynamic na ginagawa itong halos hindi nakikita ng mga modernong sistema ng radar. Pinapayagan nito ang B-2 na lapitan ang mga target nito ng hindi natukoy na pinaliit ang panganib ng pagharang. Bukod pa rito, ang kakayahang magdala ng precision-guided munitions tulad ng GBU-28 o GBU-72 ay nagbibigay daan dito upang sirain ang mga tumigas na target sa isang welga. Ibinubukod ito sa mga traditional na bombero na kadalasang nangangailangan ng maraming sorties upang makamit ang parehong antas ng pagiging epektibo. Ang paggamit ng B-2 sa mga mission ay nagpapahintulot din sa US na mapanatili ang ganap na control sa tempo ng pagpapatakbo. Sa malawak nitong combat radius at aerial refueling na kakayahan, ang B-2 ay maaring ilunsad mula sa teritoryo ng US o mga base militar sa Europa at gitnang silangan ng hindi nangangailangan ng malaking deployment ng ground force. Pinaliit nito ang panganib ng pagkalugi ng mga tauhan at kagamitan habang nagpapadala ng isang malakas na mensahe na ang US ay maaring magsagawa ng mga pangmatagalang welga ng walang mga pasulong na operating base malapit sa mga zone ng labanan. Ang estratehikong kontekstong misyong ito ay umaabot sa kabila ng salungatan sa Houthis at malapit na nauugnay sa mas malawak na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng Iran ang mga proxy group tulad ng Houthis, Hezbollah, at iba't ibang puwersa ng milisya sa Iraq at Syria upang palawakin ang impluwensya nito at bigyan ng pressure ang Israel at mga kaalyado ng US sa Middle East. Ang pag-atake ng US sa mga pasilidad ng armas ng Houthi ay isa ring dituwirang mensahe sa Iran na nagbabala na ang US ay handa na gumamit ng puwersang militar upang kontrahin ang mga aktibidad na destabilization na sinusuportahan ng Tehran. Ang mga tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay tumaas sa mga nakaraang taon na may isang serye ng mga pag-atake na ipinagpalit sa pagitan ng dalawang panig. Nangangamba ang Israel na maaring gumamit ang Iran ng mga proxy na militanteng grupo para magsagawa ng hindi direktang pag-atake sa teritoryo nito habang patuloy na isinusulong ang programang nuklear nito. Sa kontekstong ito, hindi maaring manatili ang US sa isang tabi dahil ang anumang pag-igting sa pagitan ng Iran at Israel ay maaring makasira sa buong rehiyon at nagbabanta sa mga interes ng Amerika. Bukod dito,
ang B-2 strike ay nagsisilbing isang pagpapakita ng air power ng US sa international na komunidad. Itinatampok nito ang kakayahan ng Amerika na magsagawa ng pangmatagalang airstrike at tiyak na i-target ang mga pinatibay na posisyon nang hindi nangangailangan ng deployment ng ground troop. Ito ay isang mahalagang elemento sa modernong diskarte sa militar dahil ang traditional na pakikidigma ay lalong pinapalitan ng mga precision airstrike at asymmetric na operation. Malinaw ang mensahe sa Iran. Hindi magdadalawang isip ang US na gumamit ng dahas kung patuloy na susuportahan ng Tehran ang mga armadong grupo na nagpapagulo sa rehayon. Kasabay nito, ang mensahe sa Israel ay ang US ay nananatiling nakatuon sa pagprotekta sa pangunahing kaalyado nito sa pamamagitan man ng direktang aksyong militar o sa pamamagitan ng pagpigil sa mga kaaway na puwersa sa rehiyon. Sa pangkalahatan, ang deployment ng B-2 sa Welga na ito ay hindi lamang isang operasyong militar kundi isang hakbang na may malalayong estratehikong implication. Hindi lamang nito muling pinagtitibay ang higit na mataas na kakayahan ng US sa pakikipaglaban, ngunit nagtatakda din ng malinaw na mga limitation sa mga ambisyon ng Iran na palawakin ang impluwensya nito. Kasabay nito, nakakatulong itong mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon na pumipigil sa mga potential na salungatan na lumaki sa mga pangunahing manlalaro. Habang lalong nagiging komplikado ang sitwasyon sa gitnang silangan, ang mga naturang aksyon ay patuloy nagaganap ng mahalagang papel sa diskarteng militar at diplomatikong US sa hinaharap. Sa hinaharap, ang susunod na generation ng mga modernong armas ay tututuon sa combination ng artificial intelligence, AI, automation, at stealth na teknolohiya. Ang espiritu ng B-2 ay gumanap ng isang mahalagang papel sa diskarte sa labanan ng US sa loob ng higit sa 3 dekada na nagpapakita ng walang kaparis na kapangyarihan ng mga strategic air forces. Sa pamamagitan ng mga kakayahan ng radar-evading stealth, ang B-2 ay maring tumagos ng malalim sa teritoryo ng kaaway ng hindi natukoy na naghahatid ng elemento ng sorpresa sa mga precision strike. Mula sa mga kampanyang militar sa Yugoslavia at Afghanistan hanggang sa Iraq, napatunayan ng B-2 ang pagiging epektibo nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga long-range bombing mission nang hindi nangangailangan ng suporta sa fighter escort. Ito ay nagpapahintulot sa US na mapanatili ang air combat superiority habang pinapaliit ang mga panganib para sa mga piloto sa mga high-risk na misyon. Ang pagpapakilala ng B-2 ay naghatid din sa isang bagong panahon ng aerial warfare kung saan ang stealth technology ay naging isang mapagpasyang kadahilanan sa mga modernong salungatan. Ang sasakyang panghimpapawid ay idinisenyo upang magsagawa ng mga madiskarteng misyon, kabilang ang paghagupit ng mga target na lubhang ipinagtanggol gaya ng mga pasilidad ng nuklear, sistema ng pagtatanggol sa hangin, o pinatibay na mga bunker sa ilalim ng lupa, sa kakayahang magdala ng mabibigat na bunker-busting na bomba tulad ng GBU-28 o GBU-72. Ang B-2 ay maaring neutralizehin ang mga critical na estrukturang militar sa isang solong tumpak na welga. Ito ay hindi lamang nagbibigay sa US ng isang estratehikong kalamangan sa mga operasyong militar, ngunit nagpapadala din ng isang malakas na mensahe ng pagpigil sa mga potensyal na kalaban. Gayunpaman, sa pagsulong ng mga sopistikadong air defense system tulad ng S-400 ng Russia at HQ-9 ng China, ang pagiging epektibo ng pagpapatakbo ng B-2 ay nahaharap sa mga bagong hamon. Ang mga low-frequency radar system ay lalong nagpapabuti sa kanilang kakayahang makakita ng stealth na sasakyang panghimpapawid na ginagawang mas mahirap para sa B-2 na mapanatili ang ganap na kahusayan sa pinagtatalo ng airspace. Bukod dito, ang mataas na gastos sa pagpapatakbo at ang pagtanda ng buhay ng B-2 ay nagtulak sa US na maghanap ng mas mahusay na kapalit. Kaya, ang pagpapakilala ng B-21 Raider ay kumakatawan sa susunod na hakbang sa modernization ng US Air Force na tinitiyak na ang bansa ay nagpapanatili ng dominanting posisyon nito sa aerial warfare. Ang paglitaw ng B-21 Raider ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagbabago sa diskarte sa aerial strike ng US. Habang patuloy na ina-upgrade ng mga potensyal na kalaban tulad ng Russia at China ang kanilang mga air defense system, ang pagpapanatili ng air superiority ay naging pangunahing prioridad para sa Pentagon. Gamit ang advanced na disenyo nito, superior stealth capabilities, at cutting-edge combat technology, ang B-21 Raider ay hindi lamang namamana ng legacy ng B-2 Spirit kundi hinuhubog din ang hinaharap ng aerial warfare sa ika-21 siglo. Ang B-21 Raider ay binuo upang malampasan ang mga limitation ng espiritu ng B-2, lalo na sa mga tuntunin ng mga gastos sa pagpapatakbo at survivability laban sa mga advanced na air defense system.
Habang ang B-2 ay dating simbolo ng lakas ng hangin ng US, ang B-21 ay idinisenyo upang umangkop sa mga modernong kapaligiran ng labanan, kung saan ang mga low-frequency na radar at multi-layered na air defense network ay lalong nagiging laganap. Ang stealth na kakayahan ng B-21 ay pinahusay na may susunod na henerasyong radar-absorbing material, coating na sinamahan ng isang aerodynamically optimized na disenyo upang mabawasan ang radar cross-section na ginagawa itong halos hindi nakikita ng kahit na ang pinaka-advanced na air defense system ngayon. Isa sa mga pinakakahangahangang aspeto ng B-21 Raider ay ang versatility nito sa maraming uri ng misyon. Higit pa sa pagiging isang long-range bomber, ang B-21 ay maaari ding magsagawa ng reconnaissance, manggalap ng katalinuhan, at maging isang command at control platform sa mga komplikadong operasyon ng hangin. Ang pagsasama-sama ng artificial intelligence ay nagbibigay daan sa B-21 na makipag-ugnayan sa unmanned aerial vehicles, UAVs, na bumubuo ng isang networked combat system kung saan ang manned aircraft ay nagsasagawa ng command at nagdidirekta ng mga drone para magsagawa ng mga high-risk na mission. Ito ay hindi lamang nagpapahusay sa pagiging epektibo ng labanan, ngunit binabawasan din ang mga panganib para sa mga piloto kapag nagsasagawa ng mga welga sa mabigat na pinagtatanggol na airspace. Ang pagbuo ng B-21 Raider ay sumasalamin din sa pagbabago sa diskarte sa aerial strike ng US. Sa halip na umasa sa malaking bilang ng mga sasakyang panghimpapawid upang magsagawa ng malakihang mga kampanya sa pambobomba, ang US ay kumikilos patungo sa isang mas streamlined na modelo ng labanan, kung saan ang mga advanced na platform tulad ng B-21 ay nangunguna sa tungkulin. Ang diskarte na ito ay nagpapalit sa mga pagkalugi sa parehong mga tauhan at kagamitan habang ino-optimize ang pagiging epektibo ng labanan sa pamamagitan ng ganap na paggamit ng makabagong teknolohiya. Ang B-21 Raider ay may kakayahang magdala ng malawak na hanay ng mga armas, mula sa mabibigat na bunker-busting bomb hanggang sa long-range precision strike weapons, na nagpapahintulot nitong alisin ang mga critical na target nang hindi nangangailangan ng makabuluhang suporta mula sa iba pang puwersa. Gayunpaman, ang paglitaw ng B-21 Raider ay nagdudulot din ng maraming hamon, lalo na mula sa mga karibal na kapangyarihan. Malaki ang pamumuhunan ng Russia at China sa mga advanced na air defense system, kabilang ang mga low-frequency na radar na may kakayahang makadetect ng stealth aircraft kasama ng mga mobile surface-to-air missile system na maaring mabilis na tumugon sa mga banta sa hangin. Nangangailangan ito ng tuloy-tuloy na pagsulong sa stealth technology at mga diskarte sa labanan para mapanatili ng US ang air superiority nito. Bukod pa rito, ang epekto ng B-21 Raider ay hindi limitado sa domain ng militar, ngunit umaabot din sa pandaigdigang pampulitikang dinamika. Sa kakayahan nitong magsagawa ng tumpak na mga welga sa pinatibay na mga target, ang sasakyang panghimpapawid na ito ay maaring magbigay ng presyon sa mga bansang gumagawa ng mga sandatang nuklear o pagtatayo ng mga pasilidad ng militar sa ilalim ng lupa. Ito ay particular na mahalaga dahil ang US ay naglalayong pigilan ang pagtaas ng mga karibal na kapangyarihan habang pinapanatili ang impluwensya nito sa mga pinagtatalunang rehiyon tulad ng South China Sea, Eastern Europe at Middle East. Ang paglitaw ng B-21 Raider ay hindi lamang nakakatulong sa US na mapanatili ang air superiority, ngunit nagpapadala din ng isang malakas na mensahe tungkol sa mga kakayahan nito sa pagpigil at kahandaang tumugon sa anumang banta sa pambansang seguridad. Sa hinaharap, malamang na maging mas automatiko ang aerial warfare na may tuloy-tuloy na pagsasama sa pagitan ng mga manned aircraft at UAV, gayon din sa pagitan ng artificial intelligence at real-world combat operations. Ang B-21 Raider ay hindi lamang isang bagong bomber. Ito ay isang simbolo ng isang bagong panahon ng high-tech na pakikidigma kung saan ang bilis, katumpakan, at stealth ang magpapasiya ng tagumpay sa larangan ng digmaan. Habang ang US ay patuloy na gumagawa ng mas advanced na mga platform ng labanan, ang pagpapakilala ng B-21 Raider ay maaring simula lamang ng isang serye ng mga tagumpay sa aerial warfare na tinitiyak ang domination ng Amerika sa mga darating na dekada. Tingnan natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang modelo ng sasakyang panghimpapawid. Anong mga pagpapahusay ang ipinakilala ng bagong henerasyon? Ang B-2 Spirit at B-21 Raider ay dalawang strategic stealth bombers na idinisenyo upang mapanatili ang air superiority ng US sa mga modernong salungatan. Ang B-2 Spirit, na pumasok sa serbisyo noong 1990s, ay nagpakita ng pambihirang kakayahan sa stealth at ang kakayahang magsagawa ng mga long-range strike mission nang hindi natukoy ng radar ng kaaway. Samantala, ang B-21 Raider ay isang upgraded na version na may mas advanced na stealth technology.
na idinisenyo upang kontrahin ang lalong sopistikadong air defense system sa buong mundo. Ang isang pagkakatulad sa pagitan ng dalawang sasakyang panghimpapawid na ito ay ang kanilang tailless flying wing na disenyo na nagpapaliit sa radar cross-section at ginagawa silang halos hindi nakikita ng mga air defense system. Ang B-2 Spirit ay gumamit ng stealth technology batay sa radar-absorbing coatings na sinamahan ng isang espesyal na aerodynamic na disenyo upang ma-optimize ang kakayahan nitong makaiwas sa pagtuklas. Ang B-21 Raider ay nagmamana at nagpapahusay sa teknolohiyang ito gamit ang isang susunod na henerasyong material na sumisipsip ng radar na makabuluhang nagpapahusay sa mga kakayahan nito sa stealth. Bukod pa rito, ang disenyo ng B-21 ay mas pinahusay para sa aerodynamics na binabawasan ang radar cross-section nito ng higit pa na ginagawa itong halos hindi matukoy kahit na laban sa mga pinaka-advanced na air defense system ngayon. Ang isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng B-2 Spirit at ng B-21 Raider ay nasa kanilang teknolohiya at mga kakayahan sa pagpapatakbo. Ang B-2 Spirit ay idinisenyo noong Cold War nung kailangan ng US ng bomber na may kakayahang tumagos ng malalim sa teritoryo ng kaaway ng walang detection. Gayunpaman, ang mataas na gastos sa pagpapatakbo at limitadong produksyon, 19 na unit lamang, ay ginawa itong isang mamahaling estratehikong sandata. Ang B-21 Raider ay binuo upang malampasan ang mga limitasyong ito na nagtatampok ng mga na-optimize na gastos sa produksyon at pagpapanatili salamat sa modernong teknolohiya. Ang isang makabuluhang pagpapabuti ng B-21 ay ang mas mataas na antas ng automation nito na nagpapababa sa workload para sa mga tripulante at nagpapahusay ng kahusayan sa misyon. Sa mga tuntunin ng armas, ang parehong sasakyang panghimpapawid ay maaring magdala ng malawak na hanay ng mga bomba at missile, kabilang ang mga sandatang nuklear. Ang B-2 Spirit ay may kakayahang mag-deploy ng GBU-31 JDAM guided bomb, GBU-57 pangkabusta bomb, at iba't ibang strategic nuclear weapons. Ang B-21 Raider ay inaasahang magdadala ng mga katulad na armas ngunit may mas advanced na sistema ng pamamahala ng armas na nagpapahintulot dito na magsagawa ng mga precision strike na may higit na kakayahang umangkop at kahusayan. Ang pagsasama-sama ng artificial intelligence at advanced na mga sistema ng communication ay nagbibigay daan din sa B-21 na mas epektibong makipag-ugnayan sa iba pang puwersa sa modernong larangan ng digmaan. Ang isa pang pangunahing pagkakaiba ay ang kakayahan nitong gumana sa mga kapaligiran ng pakikidigma sa elektroniko. Bagamat ang B-2 Spirit ay may mahusay na stealth na mga kakayahan, hindi ito idinisenyo upang kontrahin ang mga modernong pagbabanta sa pakikidigma sa elektroniko. Ang B-21 Raider ay nilagyan ng mga advanced na electronic warfare technologies na nagpapahintulot dito na tumagos ng malalim sa airspace ng kaaway kahit na nahaharap sa jamming at electronic warfare attacks. Nagbibigay daan ito sa B-21 na gumana ng mas epektibo sa mga modernong strike mission kung saan ang mga sistema ng pagtatanggol sa hangin ng kaaway ay patuloy na umuunlad. Sa mga tuntunin ng saklaw ng pagpapatakbo, ang parehong sasakyang panghimpapawid ay may kakayahang magsagawa ng mga long-range na misyon nang hindi nangangailangan ng mid-air refueling. Gayunpaman, ang B-21 Raider ay idinisenyo para sa higit na kakayahang umangkop at mas mababang gastos sa pagpapatakbo kumpara sa B-2 Spirit. Binibigyang daan nito ang US na i-deploy ang B-21 sa mas malaking bilang sa halip na limitado sa isang maliit na fleet tulad ng B-2 Spirit. Sa pangkalahatan, kapwa ang B-2 Spirit at B-21 Raider ay mahalagang mga strategic bombers ng US Air Force. Napatunayan ng B-2 ang pagiging epektibo nito sa labanan, ngunit sa pagsulong ng teknolohiya at lalong komplikadong mga banta, ang B-21 Raider ay binuo upang palitan at pahusayin ang mga kakayahan sa pakikipaglaban na tinitiyak na ang US ay nagpapanatili ng air superiority sa hinaharap na mga salungatan. Sa napakahusay nitong stealth na mga kakayahan, advanced na electronic warfare technology, at mas cost-effective na operasyon, ang B-21 Raider ay inaasahang bubuo muli ng diskarte sa pakikipaglaban ng US Air Force sa mga darating na dekada. At tinatapos nito ang dapat ibahagi sa iyo ngayon. Naghahatid sa iyo ng pinakatunay, napapanahon na mga insight na sinusuportahan ng ekspertong pagsusuri mula sa mga strategist ng militar at mga mananaliksik sa politika. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang iyong suporta ang nagtutulak sa amin na gumawa ng mas mataas na kalidad at malalim na nilalaman. Ipaalam sa amin ang iyong mga salubin sa mga komento sa ibaba at manatiling nakatutok para sa aming susunod na video. See you then!